Mayor Kapil at Lito Lapid susunod kay Alice Guo. Nadidinig sa madla ngayon ang naging involvement umano ni Lito Lapid at Mayor Kapil sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kaya naman si Mayor Kapil ay nagsalita ukol sa mga akusasyon ng iligal na aktibidad sa lugar at nilinaw na hindi niya alam ang tungkol sa isang liham mula sa pulisya hinggil sa mga alalahaning ito. Ipinaliwanag niya na ang mga responsibilidad sa pagpapatakbo para sa pagtugon sa mga ganitong issue ay nakasalalay sa mga pinuno ng departamento sa ilalim ng kanyang administrasyon. Binibigyang diin ng mayor ang kahalagahan ng pananagutan sa loob ng iba't ibang departamento upang epektibong mapamahalaan at maresolba ang mga problema sa komunidad. Bukod pa rito, tumugon ang mayor sa mungkahi na ipagbawal ang POGOs bilang tugon sa ilan sa mga iniulat na iligal na aktibidad. Sinusuportahan niya ang panukalang ito. Binabanggit ang mga potensyal at benepisyong maidudulot nito sa paglutas ng mga natukoy na problema. Ignorant po kayo dito or complicit kayo dito? Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Mayor, meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Cosmilio. Opo, pasensya na po. Talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di po namin na-actionan yan. So, ignorant po kayo sa sulat na ito? Hindi naman po ignorant. In all honesty, hindi po nakarating po sa akin, Your Honor, yung sulat. Actually, nakikita at nakakausap ko rin naman si Sir Rosmilio. Wala naman po kami napag-uusapan na noon nung magkita kami na merong ganun pong pangyayari, Your Honor. Salamat po, Mayor. Actually, hindi lang ito usap, formal letter po. So, very regrettable po na sinasabi niyong hindi niyo po ito natanggap, bagamat nga may received stamp po ng Office of the Mayor. Mahalaga po itong letter na ito dahil yung kaninang letter. Yan. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron nang na-detect ang PNP-CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution. May nakita rin illegal drugs at that time nung nag-raid this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024. No? 4 years after. So, ganong kahaba pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Rosmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU.
in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala Mayor, pong Mayor, Aramis. Mayor, With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po may- si Sen. Yeah, Sherwin. meron tayong Sorry po. procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Base po, Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo? base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to the best of your ability, best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming na-receive na reply. Did you check your records kung merong any reply, any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to eh. Di ba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process pa receive. Diretsuhin mo na kay Mayor to dahil we're talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs, no? So from your background check and also from your records, meron bang any communication from the LGU? Palagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa pag-contact doon sa victim nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU. Since the offense involved ay estapa, we tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung po mga biktima ay mga foreign nationals living abroad, and at that time ay pandemic po, yung travel restriction, hindi sila makapunta dito sa Pilipinas. So nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo. No, Your Honor, yung pong CSR representative ng na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung walking informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya o kumuha pa kayo ng mga information? Sa maalala ko po na ship yung focus namin sa ibang pogo po sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action pa ba ito? Nung hindi po namin makonvince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, na natabunan na po. Hindi na, nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Capil, bakit ang tagal from 2021 to 2023? Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Apo. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Apo.
Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with your respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ifa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ifa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama and Sen. Sherwin. Thank you. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, nung 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Opo, mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat. Na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Opo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Opo, para po for the information, para, opo, as a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the Isumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie R. Rebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, which has territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa nyo? Ang totoo po, kahapon lang namin lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin yan mababasa. Ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag.
Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala yung dokumento ho sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification. Lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. No? Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumabas rin to sa Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. Kayo allow, po or allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yun lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Senator Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po akong pagbabayad ng taxes. Nakita po namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, isama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building, pakita lang na 46 buildings, pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat po yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permit. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Napapakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ano yan? Kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto ho namin, pinakita ko na ito. But let's nasaan yung tax yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision
technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 9,000 real property, 90,000 real property sa amin sa Porac, wala na po akong matatrabaho.